Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World in our house. And guys, so nag-vlog tayo ngayon dahil na-miss ko ng mag-vlog. Medyo naging busy tayo. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin itong ating mock-up exam for Carrymen dun sa mga magte-take ng driver's licensure exam. Kaya ito na yung number 1. And so, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, ang gagawin nyo lang, sasagutan nyo lang kung true or false. So, let's proceed to number 1. When proceeding at a slow speed or coming to a stop, it is necessary to give a signal. Ayan, kapag ikaw daw ay hihinto or coming to a stop, it is necessary to give a signal. Ano sa tingin niyo? Is it true or false? When proceeding at a slow speed or coming to a stop, it is necessary to give a signal. I don't think kailangan mo magbigay ng signal kasi 'di ba pag nag-brake ka naman may kita naman yung nasa likuran mo na mag-stop ka. So I think the answer here is false. Ako, nakakaya naman kung umpisa pa lang mali na ang sagot ko dito, no? So doon sa mga bago pa lang sa channel natin, ayan, sasagutan nyo lang kung true or false and sasabayin ko lang kayo mag-review. Possible na mali yung sagot ko. Okay, ayan, disclaimer lang. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Mali. Ang sagot ay true kasi walang explanation. Ba't nga ba walang explanation? Ano sa tingin nyo guys? Bakit true ang sagot dito? Tignan natin kung mapapalitan. Hindi na papalitan. Ayan, so mag-comment kayo sa video na to at kung alam nyo yung explanation dyan. Okay, so next question tayo. Okay, question number 2. When attempting to overtake a motorized bicycle that is ahead, do not overtake it again to avoid double overtaking. So kung meron daw nag-overtake na vehicle in front of you or meron nang mag-overtake na motorized bicycle daw, huwag ka raw mag-attempt na i-double overtake yung nag-overtake. Diba? Parang ano lang yan Inception, diba? Inception. Anyway, so I think this is true. So let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1. Yan, true. True ang sagot dito. Okay, next question para makadami tayo. Ayan, next question guys. This sign prohibits overtaking with part of the vehicle protruding into the right side of the road. Ang haba naman explanation nito. Ano sa tingin niyo guys? This sign prohibits overtaking with part of the vehicle protruding into the right side of the road. Yun nga ba ang ibig sabihin niyan? Parang hindi yan yung ibig sabihin niyan. For me, parang ang ibig sabihin nito ay hindi pwedeng daanan. Bawal dumaan dyan. Pero sabi niya prohibits overtaking. Parang hindi siya nagko-connect. So I think the answer here is false. In 3, 2, 1. Ayan, false nga ang sagot dyan, false. Okay, next question tayo. Okay, question number 4. When a car is parked at the left edge of the roadway and intends to start, the signal should be given in the same manner as making a right turn and a safety check must be conducted before proceeding. Kapag ang isang kotse daw ay nakapark sa left side edge ng road and intends to start, the signal should be given in the same manner as making the right turn and safety check must be conducted before proceeding. Tama yun guys. So, bago kayo nakapark kayo sa left side, diba? And then, aandar na kayo, make sure na kayo ay magsisignal na kayo ay pa-right turn. Parang considered as liliko kayo para makita ng mga nasa likod nyo na kayo ay magpo-proceed na. Okay? So, I think the answer here is true. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Yan, true. True yan guys. Lagi ko kasi ginagawa yan kapag naghahatid ako ng passenger malapit sa train station. So, magpapark ako saglit sa left side of the road or yung edge ng road. Tapos, pag nakababa na yung pasahero, ay mag-signal ako na mag-right turn ako. Pero hindi talaga ako mag-right turn. Diretso lang din ako to give them signal. Next question. Okay, number 5. Drivers of four-wheeled vehicles when attempting a left turn need to anticipate the presence of two-wheeled vehicles or bicycles in blind spots not visible in the rear view mirror and communicate their intention using the turn signal. Ang haba nun again, parang di ko naintindihan. Number 5. Drivers of four-wheeled vehicles, ayun, yung mga nagmamaneho daw ng four-wheeled vehicles when attempting a left turn, kapag kayo ay liliko, pakaliwa, need to anticipate the presence of two
wheeled vehicles or bicycle. Ayan, mas naiintindihan natin pag inuulit natin, ano. So, kailangan daw medyo, attentive or dapat mapansin natin or tignan natin mabuti yung mga paligid natin kung meron bang dadaang mga bisikleta sa gilid natin, doon sa mga blind spots, not visible in the rear view mirror. Bago tayo lumiko, make sure na check natin. Medyo ako dito, no? Parang guilty ako dito. Hindi ko agad tinitignan yung gilid. Baka kasi meron tayong masagasaan, kaya talagang delikado yan. Dapat i-make sure natin na check natin yung ating rear view, yung mga blind spot bago tayo lumiko. So, ang tingin kong sagot dito ay true. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Ayan, true ang sagot dito sa question. Okay, next question. Ayan, question number 6. When the headlights of oncoming vehicles are dazzling, shift your gaze slightly to the right front to avoid being blinded. Kapag nakasalubong kayo ng mga vehicles na medyo yung ilaw niya, lalo na yung mga naka-high beam, tapos biglang tumama yan sa mata ninyo. So, shift your gaze slightly. So, tumingin daw kayo to the right to avoid being blinded para hindi kayo masilaw. Medyo ihilihis ninyo yung inyong paningin. Kung yung paparating daw na sasakyan, medyo yung ilaw niya, medyo let's say naka-high beam siya, tapos medyo tumatama sa mata mo yung ilaw niya, no? So, anong gagawin mo? I-shift mo daw yung iyong gaze slightly to the right front to avoid being blinded. So, wag mong titigan diretso yung ilaw para hindi ka masilaw. Okay? So, anong tamang sagot dito? Is it true or false? I think the answer here is true. So, let's see if the answer here is true. In 3, 2, 1. Yeah, mali. Mali. Anong mali dito? Bakit walang explanation? Okay, so I will ask Jin Sensei. Doon sa mga gustong palang mag-exam netong, mag-try ng examination na to or mock-up examination ng ating Karimen mock-up exam, puntahan nyo lang ating website gaijinworld.com and merong mga practice exams dyan para makatulong sa inyong pagpasa. Diba? Ay, tawang-tama, halika dito. Bakit? Uy, ba't mo? Halika dito. Ba't mo yan? Bakit walang explanation? Ang lamig naman ng room mo. Wala explanation, oh. O wala, yung iba Why? Yung iba wala. Anong tanong? Sige nga. Ayan, oh. When the True ang sagot ko dyan, When the eh. headlights of oncoming vehicles are dazzling, shift your gaze slightly to the right. Oh, bakit false yan? Tama ang sagot ko dyan, eh. Alam ko hindi pwede. To the right? Hindi, meron bang ganun? Hindi ka pwedeng To the right? hindi mo pwedeng liko yung view mo, di ba? Bakit? Siyempre mabubunggo ka. Hindi mo lang titignan ng diretso yung mata. Hindi mo lang didiretso yung ng tingin yung yung headlights ng mga oncoming vehicles. May ganyan, parang may ganyan nga dun sa... Shift your gaze slightly to the right front. So, feeling ko true to eh. Ewan ko. Pero bakit false? Sabi nung Japanese exam Yan, i-research daw ni Jin Sensei. Walang mga examination, lang post ko. Walang Nako! Total nandito ka na, yan. Dahil walang explanation, ikaw mag-explain. Okay, mali ako dyan. So, next question. Next, move on na lang pag hindi tama. Ganun. Mali nga. Pero sabi ko sa kanila, i-access nila itong ating Gaijin World website. Website. Mm-hmm. Yan, yung website na yan. Yes, please. Check lang yan. O, ito. Next question, number 7. This sign indicates that the motor vehicles, motorized bicycles, and light vehicles are not allowed to pass. Oh, wait lang. dun sa mga vehicles, motorized bicycles. kapag nakakita kayo ng ganyang sign, ayan merong kotse, tapos merong motorcycle, tapos prohibited yung sign. Ibig ba daw sabihin yan? Motor vehicles, motorized bicycles, and light vehicles are not allowed to pass. I think this is true. Motorized, motor vehicles tapos motorized bicycles and light vehicles. Ito considered as four-wheeled vehicle or motor vehicle, tapos ito naman motorized bicycle. So tingin ko ang sagot dito ay true. Jin Sensei? True. Oh, true. Let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. False! Di mali! Walang Bakit? Di ko alam. Lagyan mo ng lagyan mo ng explanation para mas madaling intindihin. Okay. Pero ba't mali? Di ko alam. Bakit? Baka may sobra dyan. Meron dyan hindi siya included. Tatlo yan o dalawa lang yung nasa teacher. Gagi. O nga, no? Wala ritong light vehicles. Light vehicles like
bicycle, ganun? Like, ano, Oo, parang bisikleta? kaya nga, hindi bawal ang light vehicle. yung mga Possible, no? bisikleta. Baka ito yung mali. So, piloso po yung Japanese na exam. Galing kasi yan, guys, sa Japanese na driving exam. So, kaya kung ano yung kapilosopuhan nila, nililipat lang din sa English. Ayan. So, Kaya ganun. Itong mga questions kasi na to is originally Japanese version siya. Japanese question siya. Nililipat lang namin yan sa English. Yes. Okay, next question para makadami. Ano to Karimen number 2. Lahat nung ano. Ayan, this is Karimen number 2. Ayan, test 2024 number 2. Okay, number 8. Those with a special license for large vehicles are permitted to drive large special vehicles, small special vehicles, and motorized bicycles. Special license for large vehicles. Kapag sinabi mong special license, ibig sabihin parang meron siya kasing category, mayroong yung pang student permit, yung may normal lisensya na dun tayo nakakapag-drive ng mga automatic vehicles. Tapos yung special license para dun sa mga large vehicles, pero meron din siyang parang mga sakop na pwede niyang i-drive, like large special vehicles, but paulit, small special vehicles and motorized bicycles. Is this true or false? Answer is false. Tingin ko this is false. False to. I think Kasi false. tingin ko false. Sige, nag-agree kami ni Jin Sensei. Kasi Sige, explain. yung mga special license, I think meron kasi siyang mga limited lang sa ibang types of vehicles, hindi sa lahat. Yeah. Hindi yan So, para sa lahat. I think false. Tingin ko rin false to eh. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Galing ha. Tama. False Tama. yan. False yan. Kasi nga for sure may nahalo dyan na hindi. Yun. Naalala ko ako gumawa. Okay, sige. Next question. Lagyan mo nga ng mga Ibig sabihin Answer. na nung Japanese exam na yan, wala siyang wala siyang explanation. So Yun. dapat mag-refer tayo sa book. Kapag walang sagot, yan, kailangan mag-refer kayo sa book. Okay, next question, number 9. Regular vehicles when an emergency vehicle approaches at intersections or near intersections must pull to the left side of the road, avoid the intersection, and come to a temporary stop. Kapag meron daw dumaan na emergency vehicle sa intersection, anong gagawin mo? Or near intersection, kailangan mo daw mag-pull to the left side of the road, avoid the intersection, and come to a temporary stop. False. False ka? I think you don't have to temporary stop. Kailangan mo lang mag-pull to the left side. I think ako true. Alam ko mag-i-stop ka lang kapag nasa intersection ka talaga. Doon ka mag-i-stop para lumiko. Approaches kasi yan, no? Sabi dito, near approaches lang eh. or near intersection. So near. Kaya kailangan mo lang mag-left side. Di ba sa real life situation, nag-turn lang tayo, lahat sisiksik lang sa left. Hindi naman sila humihinto. Tingin ko false to. Di ba false? False nga sagot mo, no? Okay, false nga to. Bigla ako nagbago ng answer. Okay, this is false, I think. We think. So, let's see if the answer here is false. In 3, 2, 1, mali. Paras tayong mali. True, di ba? O, nagbago pa ako ng answer. True ang sagot ko kanina eh. Bakit gano'n? Wag kayo sa akin. Ayan, true daw ang sagot dito. Bakit? True. Kasi, pagkakaalala ko nga din, dapat bigyan mo talaga ng priority dumaan yung emergency vehicle. Lalo na kapag intersection kasi di mo naman alam kung saan siya liliko. Yun yung tingin ko lang. Okay. Okay, next question. Di pa tayo tapos. Oy, wait lang. Last question, wait. Okay, for our last question for this video. With a provisional driving license, driving on the road is prohibited except for practice or taking the on-road test skills test. With a provisional driving license, ibig sabihin ng provisional is student permit. Karimen. Yan, Karimen. Driving on the road is prohibited except for a practice or taking the on-road test skill test. Is it true or false? Di ba dapat may kasamang Di ba dapat may kasamang teacher to? Oo, dapat may kasama sila palaging teacher with 3 years experience. Oh, with 3 years experience. Baka mali to. Kaya nga Diba? Piloso po talaga guys ang driving eh. Baka kasi kulang yung paragraph or yung sentence eh. Pero kung ikaw lang yan, kung mabasahin mo lang, kung pang true context lang, driving on the road is prohibited naman talaga. Except for practice or taking the on-road road test skill test. Sige na, true na nga. Okay, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Aba, tama. True. Ayan. So, ayan guys. Sundan nyo itong ating first part pa lang to ng ating Karimen mock-up exam. So, kung nagustuhan nyo itong ganitong video, ayan.
Subaybayan nyo yung kasunod with Gene Sensei. Like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming mga susunod pang upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and Gene Sensei and this is Gaijin World. Thank you so much for watching. We will see you on our next video. Huwag nyo kalimutan i-check itong mga videos dito. And bye!